Magandang araw po. Ito po yung makina natin na singira mo namin. Ang kadalasan po ay nagiging problema nito ay kung hindi po pagtakbo ng ngipin. Hindi po siya nakakatulak ng tila. Ang nagiging problema yung mga ganun ay sa gear po yung sira. Ngayon po ipapakita ko sa inyo ito kung paano siya gawin. Kasi ang kadalasan po ito, nagiging sira yung ganito. Gear. Yan po. Yung nasa ilalim. Ngayon po ipapakita ko sa inyo kung paano gawin para mayroon po kayong, may kunting kayong magiging kaalaman po. Yan. Yan po, babaklasin ko po. Yan. Una po, intro po. Babaklasin po natin. Yung nasa ilalim po kasi ito. Yan po, magbaklas na lang po natin. Ito po, nakikita nyo naman po yung gear nito. Ito po. Pakita ko sa inyo. Ito po yung kadalasan na nasisira po dyan sa mga makina na yan. Ito po ay nagiging marupok na siya. Kaya hindi po makatakbo yung ano nyo, tela. Yan po nagiging problema yan. Kaya kailangan po papalitan natin yan. Yan po, baklasin ko muna. Kailangan nyo po dyan mga strong allen wrench. Dahil iba po yung mga strong yan. Tulad po yung mga ganito. Pag binaklas po ito, lahat po ito babaklasin. Simula po dito, ito tatanggalin na to lahat bago ito makalabas kasi nasa loob kasi yung pisa na yan. Hindi basta-basta yung mabaklas. Kung hindi mo baklasin yung pinakaloob niyan. Unti-untiin ko po pagbaklas. Ngayon po, nahin po natin dito. Tulad nito. Yan, natanggal ko na to. Kailangan po magdahan-dahan po tayo sa pag-ano, tanggal. Kasi minsan po, hindi natin naasahan na yung mga nagiging problema sa ibang parts niya. Medyo alanganin yung ibang ano dito, tornilyo. Alin rin siya, kaya medyo paluin natin konti. Para mabuksan natin. Medyo ano natin para hindi babaklas kayo. Ito po, dito po ito kadadaanin sa likod. Kasi hindi mo matanggal basta-basta. Kaya ito, kailangan linisin to. Kung may kunting liha kayo, lihahin nyo na lang para madali lang. Liha. Ito po, lihahin nyo na lang to para kuminis.
Pasensya na po kung medyo malog yung lamisa na po kasi mahina lang yung lamisa, malambot. Nakalusot na to. Manisan para madaling lumambot yung kalawang. Lumambot na para madali lang sa makalusot. Ayan. Ayan, natanggal na natin itong isa. Ayan, natanggal na rin po natin. Ito po yung mga sira ng agit. Paris po ito. Paris siya, pati yung doon sa ilalim, ganun din po. Ngayon, tatanggalin ko naman po yung dito sa pinakailalim. Ayan. Medyo mahirap po kasi hindi po napaikot yung sa ibabaw. Unahin ko muna itong nasa ilalim. Ito na naman po yung gear natin dito sa kabila. Tapos dito huwag kakalimutan po na kasi may lock dito siya sa ilalim. Dito po mayroon po yan. Kasi pag pinilit mo yan, masisira yung pinakalock niya dito. Kailangan mo rin yan tingnan doon. Kasi baka sumabit dito, sa ano nito, ito magkakaproblema. Yan. Yan, nalaglag yung pinakalock niya. Ito po. Ito po, may tornilyo po ito dito. Tatanggalin nyo na lang po yan dito. Kung ano yan, pukpukin nyo na lang kung sakaling hindi makadaan. Yan, tulad yun, pag napaluwag nyo na po yun, tanggal nyo na yan, pwede nyo ito ikutin. Tapos, yun ang pagpalabas mo dito sa pinaka ano niya, yun, katulad nito, yun o. Ito na po, natanggal na yung pinaka-gear niya. Ngayon po, papalitan natin yan. Ito po yung kulay puti na gear. Ito pang bago. Ito kasi, ang kaganda nito, pag napalitan siya ng gear, napakatibay po ito. Yan. Yan po. Yan. Ano po, ilagay nyo ulit yung lock dito na isa bago nyo pasok doon sa ilalim para hindi kayo mahirapan. Tulad nito. Maluwag.
Tulad po niyan. Ayan, nakapasok na po. Tapos, diretso nyo na po doon, paloob. Titingnan nyo rin to kung baka mamaya sumabit doon, paluin nyo. Kala nyo hindi makalusot. Kasi may sumasabit po yung pinakalak niya doon. Tapos ito po may okay ito. Itong shafting na to, kailangan itapat mo dito sa tornilyoan dito. Dito yung pinakagir niya dito. Ganyan. Para hindi siya umihiwalay. Kasi mayroon minsan nagagawan yan, hindi na tinatapat. Kaya pag ano po, umiikot siya. Makita mo, gagalaw lang. Mawawala na siya sa timing. Kasi nawala dun sa pinaka sintrong ano niya. Kinalalagyan. Kailangan po yung pinakauka doon makatapat siya sa ano na to, tornilyoan dito. Tapos yan, higpitan mo na siya diretso pag nakatapat doon. Tapos ito rin, makikita mo rin, ayun, may uka rin doon. Doon mo rin siya kaya ano, itatapat. Ganyan din. Huwag masyadong idikit pa doon para hindi magka-problema. Yan o, nakita nyo, nakatapat doon. Tapos ito naman po, ito nang ikakabit nyo. Ang pagkano nito, nakaganyan. Huwag po yung paganon. Kasi magkakaproblema po pagka ganito. Kailangan nakaganito siya. Yan. Itong baka lang nakasaya dito sa ano niya. Ngayon po, ilagay ko na. Ito po, mayroon din siyang uka. Ayan o. Ito rin po ang itatapat mo dito sa tornilyohan. Para hindi siya humihiwalay po. Medyo paluin natin ng konti kasi yung nagpit. Ayan. Ito po, para hindi madali masira yung pinakaano mo, gear mo, kailangan mo lagyan ng lock dito. Kasi pag hindi mo yan nilock yan, gumagano siya. Bali tumutulak yun doon. Kaya ang nagiging problema po, nawawala po sa timing yung pinakaano niya, takbo niya sa ipin. Hanggat madurog yung pinaka-gear niya. Pag maganda kasi ang pagkalagayan, hindi yan basta-basta nasisira yung gear. Lalo pa pag ganitong napalitan. Yan. Kailangan may lock nito. Yan. Tapos ito, isagad mo na siya doon sa pinakaloob. Kailangan nakadikit doon na maayos para hindi magka-problema yung gear natin. Tapos ito tornilyo yan. Allen wrench po yung gamit. Ito pong pag-timing nito sa ipin, nahuhuli kasi ito Kailangan pag nakita mo muna yung papakita ko rin. Ko muna dito sa ulo para lumuwag muna para madali may timing kasi pag hindi po itong binaklas, hindi natin may timing basta-basta. Kasi katulad nito stack up, kailangan po nauna talaga to, bumalaw. Dahil doon tayo magta-timing kung paano pumake up yung gear, yung sa sinulid o hindi. Ayan, nabuksan ko na. Ngayon, langisan ko na lang. Ayan, yung katawan nito. Langisan ko na ito. Yun, mga bakal po yan. Kailangan po yan, nagalaw na yung lahat. Ngayon, gumalaw na po siya.
Ayan, gumalaw siya. Ngayon, tatanggalin ko muna itong pinaka-plate. Para makita ko muna yung sa timing niya sa pinaka-bobbing case or sa pag-pick up ng sinulid. Ito po, ikabit po natin yung isang gear na sa ilalim. Ito po, kailangan po ito, nakatutok po ito, yung pinaka-tornilyo nito, dito sa may pinakalak niya. Huwag po masyado mahigpit ha. Huwag masyadong siksik yung pagkalagay. Yan. Kailangan, kahit paano, magalaw siya ng kunti. Kasi pag sobrang mahigpit po yan, matigas po ang takbo ng makina mo. Ano po? Kailangan magalaw ng kunti. Tapos, yan. Higpitan ko na po. Kasi, ang pag-timing kasi nito, dito tayo mag-adjust sa kabila para ma-pick up natin yung pinakasinulit sa ilalim. Ay, may higpit na po. Taas ko na lang para makita nyo kung paano siya i-timingin sa pinaka niya, pick up niya na sinulit. Ito po. Tutok po natin. Yan, para nakikita nyo. Ito po, kailangan po ilagay niyo muna sa sigsag. Nakalagay kayo sa sigsag para makita niyo kung saan. Tapos ang karayom nasa kaliwa. Ayan. Katulad po yan. Ayan. Ito po. Ayan. Kailangan po, yung pinaka-tapyas, nakita niyo pumasok muna yung pinaka-hook doon. Ayan. Ganyan po kalayo siya. Centimeter lang po yan, napakalit. Tapos, higpit po kayo dito sa pinakailalim dito. Dito po. Kasi nandyan naman. Pagkatulad niyan, hindi mo na siya gagalawin. Yan. Tapos, higpitan mo na lang dito. Kasi pag ginawa mo po ito, lahat po kasi nagagalaw yung pinaka-parts ng makina. Diretso ko na po higpitan to. Ayan, tulad na. Pwede kayo maglangis para lumuha. Kung matigas. Ayan. Pag naka-timing po yan, laglagyan po natin ng pinaka-bobbing case. Ito po, ilalagay niyo po to. Ito po, ang paglagay nito, kailangan nakapatong kasi yan eh. Inisin ko muna para may... Dito po. Tapos ilak nyo dito. Ilak nyo na po yan. Yan. Tapos ngayon po, iano ko yung sangipin. Pinaka ano ng ipin yan. Ngayon gumagalaw na yan. Gumagalaw na yung makina. Tapos di ba hindi pa siya gumagalaw yung ipin. Dito po ako siya magta-timing kasi lagay ko muna itong pinaka-ipin. Ngayon dito, una lang po siya titingnan. Ito po, pinaka ibaba ko muna yung camera para makita niyo po. Ito. Nakikita niyo po to. Yan po. Ngayon, dalangan ko na po yung pinaka-stitches niya para makita ko yung totoong takbo niya. Yan. Yan. Katulad niyan, di ba? Habang pababa po yan, ito po, ay ikutin niyo to para makita niyo kung hanggang saan. Yan. Katulad nun. Katulad po niyan, di ba? Naka-ano siya. Kailangan po, bago yan makano, pag nakalubog na yun yung karayong, bago sabay rin po siyang pababa niyan. Kasi pag hindi po yan nakasabay, ang magiging resulta po, nagtutuwal, ayan, hindi mo maintindihan, tuwalya yung takbo niya pag nagkasalubong yan. Yan. Tulad yan. Kailangan po, bago ito tumulak, pag nakakyat na to, ayan, di ba, nakakyat na. Bago po yan, paatras po sa likod. Ayan. Tulad yan. Ayan, panghihigpitan ko muna.
Medyo mahaba-haba tong video, pero kung matyaga po kayo, makukuha niyo po kung paano ayusin yung makina niyo. Dahil ito, wala po akong tinagong, kumbaga, sa paggawa. Diretso ko na po siya itong ginawa na nakabuong kamera. Pinapatay ko lang, yung inaano ko lang pagka yung medyo mahaba-haba, magbaklas, medyo sinusort po natin yan. At tulad po yan, di ba makita niyo ako. Habang palubog siya, palubog na rin po yung ngipin. Kuha muna akong pinaka-winder. Tapos ito pong paglagay nito. Pinaka-winder niya, ito po. Tulad nito. Lalagay mo niya lang siya dito. Tapos dyan sa uka. Ayan. Ay, nakalimutan ko pa. Kung malaki pa yung sinulid niyo, gumawa na lang kayo ng paraan para may masabitan. Katulad dito, ginawa ko. Sabit na lang ako sa babaw. Kung maliit naman po, pwede niyo po na ilagyan dito ng stand. Yung sa gilid. Tulad po yan. Ay, maglagay po ako ng sinulid. Ito po, paglagay ng sinulid. Kumbaga, nanggagaling dito. Ayan. Tapos dito, ang paglagay po nito, kagatulad nito, yan, sasabit mo na lang siya. Ayan. Tapos balik mo dito, papunta doon. Ayan. Tapos sabit naman po dito, bago, paakyat, sabit mo naman dito sa may pick up niya. Pababa na po yan. Ayan. Ngayon, ilagay mo to sa standard, 3 to 4. Ang butas po ng karayom, nasa harap po. Ayan. Ngayon po, para makita natin kung nag-pick up siya o hindi. Yan po, makikita po natin. Yan, ikutin ko yung pinaka-handwheel niya. Yan, kung pumikap na siya. Yan, pumikap na po. Yan, kumuha na siya ng sinulid. Yan. Ang ganda na po ang pick up. Yan. Tapos lagyan natin ng pressure foot. Lagyan natin ng pressure foot. Ito po. Lalagyan mo ng pressure foot. Yan. Tapos tila. Yan. Yan po. Makikita nyo. Ikutin ko na lang po muna. Okay. Hindi pa nakasaksak yung kuryente natin. Importante makita nyo na po kung gumagalaw yung pinakamakina, tumakbo siya. Yan. Katulad po yan. I-straight mo muna para makita nyo kung nag-pick up na at saka tumatakbo na yung ngipin. Yan. Tumakbo na po yung ngipin. Yan. Napakaganda yung takbo ng ngipin. Yan. Pakita ko sa inyo sa ilalim. Yan. Ito po. Finish na po niya. Napakaganda. Yan, sa sigsag niya. Kasi hindi ko pa kasi naikabit yung sa motor niya. Yan. Sigsag. Yan. Ang ganda ang pick up. Kayang-kaya niyo po yan. Pag mayroon po mga katanungan, pwede po magtanong sa akin o kaya mag-message. Yan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang.